So tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa itong panibagong araw na ipinakaloob niyo po sa amin. Sa biyaya mo, Panginoon, na naidaos po namin ng mabuti ang second batch ng summer retreat at maraming umattend. Nakinig po sila ng salita ng Ebanghelyo at naunawan po nila ang tunay na kaligtasan. Nawa lahat po ng mga bagong ligtas sa nakaraan dalawang batch na summer retreat, tuloy-tuloy po sila sa kanilang pamumuhay Kristyano, sa kanilang paglago ng pananampalataya. Hawakan niyo po ang kanilang puso at isipan upang manatili po sila sa iglesia kung saan kumikilos ang banal na Espiritu. Lalo po yung mga kapatiran na nag-sacrifice para sa itong dakilang gawain. Pagkalooban niyo po sila ng kalakasan at kaaliwan, kagalakan sa bawat isa sa amin dito upang magampanan po namin ang katunggalan po ito na may kagalakan at katapatan sa inyong harapan. Sa oras na ito, nandito po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong salita. Samahan niyo po kami at buksan niyo po ang aming puso at isipan upang malaman po namin kung ano ang kailangan po namin gawin sa aming natitirang buhay sa mundo ito. Ito po yung aming padalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia. Unang Pedro chapter 4 verse 2 and 3. Unang Pedro chapter 4 verse 2 and 3. Magmula verse 1 hanggang verse 3. Itong tatlong talata po ay babasahin ko po para sa inyo, verse 1 hanggang verse 3. Sundan nyo po sa inyong mga Bible. Kung paano si Kristo ay nagdusal sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng ganong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan, upang hindi na kayo mamuhay sa laman, sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pananasan ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapat na ang nakaraan panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hentil, na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasukulam-sukulam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So itong hanggat maaari po, gusto kong i-share po sa inyo itong unang Pedro chapter 4, kung ano po yung mahalagang lesson po dito. So una sa lahat po, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga kapatiran dito sa inyong sacrifice sa nakaraan second batch summer retreat. So, pagod po ba kayo? So, ako po ay pagod. And puyat kapag summer retreat, pagod, puyat, and itim na. Itim po ako sa inyo. Itim yung balat, nasunok na. Pati po yung mga church step dito, evangelist, itim na sila sa daming mga trabaho. Pero, excuse po. So, during itong second batch, summer retreat, so yung mga nanay, nagluto sila sa kitchen, pati po yung mga tatay, so, nagkataon, dalawang breakfast nagluto, yung mga Tanay-Tanawang Church. Kaya, nakita ko mga hating gabi po sila nag-umpisa ng luto. So, para breakfast, mga
Kaya puyat po sila, yung mga mothers, yung nanay dito. So dalawang gabi, so walang tulog. Pati po yung mga martial, mga fathers group, martial, so puyat din po sila at nahirapan din sila sa init. And then, yung mga invitees po dito sa retreat center, newcomers, ay minsan hindi sumusunod sa instruction ng martial. Kaya, so malaki po yung sacrifice po nila. Pati yung church school, mga teachers, and then cleaning, and choir. So, puro sacrifice. Yung summer retreat po ay walang ibang tamang words. Yung summer retreat po ay, kung tinatanong po nila ako, ano ba yung summer retreat? Anong meron sa summer retreat? Isa lang po sinasabi ko sa kanila, yung summer retreat ay sacrifice. Yung sacrifice. Kung walang sacrifice po ng mga kapatiran, so hindi imposible po isagawa ganong kalaking yung gawain, sacrifice. Yung pinaka-topic po ng Bible seminar, ano po? Sacrifice. Tama po ba? Yung sacrifice po ni Jesus Cristo. Yung pagturusa po ni Jesus Cristo, yun po yung pinaka-topic po natin. From session 1 hanggang session 5. So yung kung paano po siya nag-sacrifice, kung bakit po siya nag-sacrifice para sa atin, kung bakit po siya ipinako sa cross, at dumanak po yung kanyang banal na dugo. Yun po yung pinaka-topic sa session. And yung topic po ito, hindi pwede maiparating sa ibang mga tao kung walang sacrifice. Kaya yung sacrifice po ni Jesus Cristo ay ipinapangaral o ipinaparating po sa mga unbelievers sa pamamagitan ng sacrifice ng mga brothers, sisters. Kaya sacrifice. Kaya dahil po sa inyong pagod, yung puyat, and pagturusa, nakita po natin maraming mga nakaunawa ng Bible seminar, nakaunawa ng Ebanghelyo, nagpabautismo sila. Okay? Yung sana, tuloy-tuloy po sila sa kanilang pamumuhang Kristiyano. And lahat po ng mga sacrifice ng mga kapatiran po dito ay hindi walang kabuluhan. So may bunga po. Okay? Kaya kahit hindi po kayo dadalhin po sa Jollibee, pero ang Diyos po ay bahala. Ang Diyos po ang magbibigay ng kagalakan sa puso ninyo and kaligayahan sa puso ng bawat isa sa atin dito. Okay? Hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos yung tunay na kaligayahan, kagalakan, and yung kaaliwan. Okay? So, yung second batch po ay total umattend po dito ay 1,708 yung second batch po, Manila Region. And newcomers po ay 583 and yung mga nagpabautismo ay 217. Yun po yung second batch. Yung Tanawan Church po ay total umattend 169. And then yung baguhan, and newcomers po ay 62, and then 11 po ay nagpabautismo sa last day. Kaya first and second batch po total hanggang ngayon, yung Tanawan Church po ay 273, and invitees po natin ay 77, and nagpabautismo ay 17. So, pero alam niyo po ba, yung target po natin, invitees, ilan po ba yung target po natin? 150. 150 po yung target po natin sa summer retreat. Kaya meron po tayong third batch tayo. So mayroon po tayong third batch. Sa third batch, wala po tayong ministry. Kaya pwede po tayo full power sa evangelism sa third batch. Okay? Kaya yung mga natitirang portion sa ating target ay sana ma-reach po natin sa third batch, 73, para maging 150. So,
Siyempre, number is not all. Yung number is not important, pero kailangan po natin yung goal. Kung walang goal, parang walang direksyon. Kung walang goal, parang walang motivation po tayo. Pero kung meron po tayong nakikitang goal, so yun po yung nagiging motivation and encouragement po sa atin. And then, siyempre po, sinisikap po nating lahat na ma-reach po yung goal natin kung nakikita po yung goal. Okay? Kung wala po yung goal na nakikita, so mahirap. Yung sikap, paano magsisikap? Kaya kailangan po natin yung nakikitang goal para ma-remind po natin yung ating sarili. And then sa bawat cell group po ay sana lalong magsikap po kayo para ma-reach po natin ito. So, ngayon, unang Pedro chapter 4, verse 1 hanggang 3 po binasa po natin. So, kung paano si Kristo ay nagtusa sa laman, ay sandataan din naman ninyo ang inyong sarili ng ganong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Okay? So, yung nagtusa, sacrifice, si Kristo. Si Kristo ay nagtusa sa laman. So alam po natin ito, si Kristo ay nagtusa sa laman. Ganun din, yung sandataan din naman ninyo ang inyong sarili ng ganong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Anong ibig sabihin? Yung pagturusa sa laman, sa kayong kasalanan sa laman, hindi po baka sabay po itong dalawa. Kapag nagturusa po kayo, kapag nagturusa po kayo para sa Panginoon, yung kasalanan ay malayo. Pero kung hindi po tayo nagturusa para sa Panginoon, doon po pumapasok yung kasalanan sa atin. Naintindihan po ba? So parang liwanag at kadiliman. Pwede po ba ito dalawa makasama? Liwanag, kadiliman? Hindi pwede. So paano liwanag, kadiliman makasama? Hindi pwede. Kapag nabuksan po yung ilaw, so wala nang kadiliman. Pero pag patay na po yung ilaw, doon po pumapasok po yung kadiliman. Parang ganun po. Yung pagturusa natin sa Christian living, kapag may pagturusa po natin, may sacrifice para sa Panginoon, doon po, yung kasalanan ay lumalayo sa atin. Dahil, busy po tayo sa gawain ng Diyos. Pagod po tayo sa gawain ng Diyos, kaya yung gana sa pagnanasa ng laman ay nanghihina po doon. Nanghihina. Kaya kapag busy po tayo sa gawain ng Diyos, yung kasalanan po ay lumalayo sa atin. Pero kung wala po tayong sacrifice para sa Panginoon, doon po, so pumapasok po sa atin buhay, maraming mga kasalanan tukso. Kaya yun po yung meaning, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Okay. Pero kung hindi nagturusa sa laman ay tapos na kasalanan? Hindi po. Tuloy-tuloy pa sa kasalanan. So, yung sacrifice para sa Panginoon and kasalanan po natin sa itong laman ay hindi pwede makasabay. Kaya sa summer retreat po, di ba? Sobrang busy po tayo sa daming ginagawa. Habang nandito po tayo sa summer retreat, 2 days, 3 days summer retreat. So, sobrang busy po tayo sa daming mga ginagawa. So, pumapasok pa sa ating isip yung kasalanan. Parang nakalimutan na po natin yung kasalanan. Kalimutan. Parang wala nang gana sa kasalanan. Dahil lahat ng energy ay dito naubos sa pagturusa.
doon po, naramdaman po yung saya na galing sa Diyos. Ito pala yung makalangit na saya. Kahit pagod man, pero doon po, lumalayo po, napapalayo yung kasalanan ng salibutan. Pinakamagandang example po ay si Jesus Cristo. So verse 23, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Yung topic po ng ating sermon ito ay the rest of our time in the flesh. Ito po yung topic po ng itong sermon. The rest of our time in our flesh. So, nalalabing panahon sa laman. Nalalabing panahon sa laman. Okay. Remaining life. So, rest time of our life. Okay. Ito po yung time plural, time. Okay, time. Okay? Kaya ito po yung present. Kasalukuya, present. Anong tawag po dito? Past, okay? Past. Nakalipas na, past. Okay? And ito, present. Anong tawag po ito? Future. Okay? So yung unang Pedro chapter 4, verse 1 to 3 ay patungkol po sa time. Okay? Remaining time. Ito po, future. Remaining time. Ano ang dapat natin gawin sa remaining time? So, someday, babalik po si Jesus Cristo. Yung second coming of Jesus ay sa ating panahon, nakikita po natin malapit na. Chapter 7 po, chapter 7. Chapter 4, verse 7. Walang chapter 7. Chapter 4, verse 7. Basahin po natin, 3, 2, 1. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo ay magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. So, wakas ng lahat ng mga bagay, malapit na. So, the end of all things is at hand. The end, wakas. So, noong panahon po ni Pedro, 2,000 years ago ito, 2,000 years ago, yung panahon pa ni Apostle Pedro, sabi niya, malapit na yung ending. Gaano pa kalapit ngayon? So, lalo po sa ngayon, anong narinig po natin? Yung mga gera sa pagitan ng Iran sa Amerika. Okay? So, magkano po yung diesel ngayon? So, 150 na, almost 150 na. Halos 3 times. So, tumaas na po yung diesel. Alam po natin yung scenario kung ano po yung mangyari sa future, yung mga World War III. Yung mga kasama po yung Persia. Yung Persia po ay Iran ngayon, Persia. Sa Persia laban sa Israel. Okay? Bakit po yung mga Amerika ay, so nakikita po natin sa mga balita, sa television, dahil sa likod po ng Amerika, Israel po ay kumikilos doon, Israel. Dahil yung Amerika po, yung Amerika nasa kamay ng Israel. Okay? And kasama po doon yung mga iba't ibang Russia, mga China. So, naramdaman po natin na malapit na po yung end of the days. End of the days.
So, di ba, nung hindi pa tumaas yung diesel, parang hindi po natin naramdaman. Parang yung kwento nila yon nangyari sa ibang bansa, pero ngayon, naramdaman po natin dahil tumaas nga po yung mga diesel, gasolina, doon po naramdaman po natin, ay totoo pala ito. Hindi ito yung kwento ng ibang bansa. Hindi ito kwento sa Biblia. Ito po ay nangyari na sa ating panahon, naramdaman po natin ito. Ito yung global, yung mga sitwasyon. Wakas ng bagay ay malapit na. So, tatlo po, di ba? Yung nakaraan panahon, yung past time, and future, ito, nalalabing panahon, ano pa pong mahalaga? The end, okay? The end of the world, the end of the thing or things, yung ending, the end time. Okay? So, kung malapit na po tayo sa end time, lalo na po, kailangan gising tayo. Magpakatino kayo. Magpakatino. Gising po tayo. Dahil, kung ito po yung malapit na, anong ibig sabihin? Yung nalalabing panahon ay malayo pa? Hindi po. Konti lang po natitira. Hindi pwede ito sayangin sa bagay na walang kabuluhan. Okay. Alam po natin, ano po ang mas mahalaga? Past po ba? Past o future? Alin po ba mas mahalaga? Ito po yung mahalaga. Alin po ba mas mahalaga? Yung beginning or ending? Ending po mas mahalaga. Kahit may problema sa beginning, pero kung maayos po yung ending, maganda po yun. Maganda. Pero kahit mabuting beginning, pero pangit po yung ending, pangit talaga yung magiging buhay natin. Kaya mahalaga po yung ending, hindi po yung beginning. Hindi po mahalaga po yung past, mahalaga po yung future. Ano ang magiging ending ko sa buhay ko? Lalo na po, malapit na po tayo sa end of the days. And then, tingnan po ninyo yung AI, kung paano po nade-develop po yung AI. Okay? Yung ChatGPT, ginagamit po natin, yung Gemini. So, kung gaano kabilis po yung mga high technology, yung AI. Yung tagpo ng mundong ito, hindi, yung robot nakikita, tingnan po ninyo kung gaano ka-advance yung mga robot industry, okay? Yung AI, yung technology. So, mahirap malaman kung ano ang magiging future after 1 year. O after 5 years, ay walang idea dahil gaano kabilis po yung mga changes sa mundong ito. Kaya kailangan po natin, sabi po dito, magpakatino, be serious, magpigil sa sarili, and watchful in your prayer. Kailangan po tayo bumalik sa prayer. So, verse 2 and 3, hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pangnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. So, dalawang kalooban dito, nakikita po natin. Una, pagnanasa ng mga tao, kalooban ng tao. And then, pangalawa, kalooban ng Diyos. Sapat na, verse 3, sapat na ang nakaraan panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hentil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paklalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasukulam-sukulam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse 4, sila ay nagtaka na kayo ay hindi na nakikisama sa ganong labis na kaguluhan, kaya kayo ay nilalait nila. So, may kasamang persecution.
Persecution. Kung hindi na po tayo sumasama sa kanilang ginagawa, ano po yung response po nila? Nagtaka. Nagtataka sila dahil hindi na tayo sumasama sa kanilang ginagawa. Kaya nilalait po nila yung mga Kristiyano. Nilalait. So ito po yung yung pag-uusig, persecution. Okay. So sa nakaraan sermon po natin sa Roma chapter 8, sabi ko po, mayroon po tayong dalawang kaaway. Ano po itong dalawa? So inside, yung laman. Okay? Inside laman. Paano po madaig po natin? Paano po tayo magtatagumpay laban sa laman? Ano po yung katulong po natin? Holy Spirit. Okay? Yung Holy Spirit po ay tumutulong po sa atin. Gumagabay po sa atin. Para hindi po tayo bumaksak sa pagnanasa ng laman. And then, pangalawang kalaban ay yung pag-uusig, galing sa labas. Okay? Galing sa labas. So, kailangan po natin mag-isip po tayong mabuti kung ano ang magiging future po natin. Sa Bible po, maraming example na maganda po sa una pero hindi maganda sa ending. So, sino po yung example po natin? Alam po natin. Maganda sa una pero pangit sa ending. Si Solomon, di ba? Si Solomon. And then, si Temas. And then, si Haring Asa. So, mga ilang example po nakikita po natin sa Bible. Okay? Si Haring Asa, tingnan po natin. Pangalawang Kronika, chapter 14. Tingnan po natin. Pangalawang Kronika, chapter 14. Verse 1. Chapter 14, verse 1. Kaya natulog si Abias na kasama ng kanyang mga ninuno, ang kanilang inilibing siya sa lunsot ni David. Si Asa na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. Sa kanyang mga araw, ang lupain ay nagpahinga ng 10 taon. So, verse 2, si Asa ay gumawa ng mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoong niyang Diyos. Si Haring Asa po ay isa sa mga hari sa Southern Judah. Diba? Nahati po yung Israel sa dalawa, Northern Israel, Southern Judah. And then si Asa po ay pang-atlong hari sa Southern Judah. Sa Judah, pangatlo. Kaya sa una po dito, gumawa siya ng mabuti, matuwid sa paningin ng Diyos. Maganda po yung kanyang puso sa harapan ng Diyos. Verse 4, verse 3, inalis niya ang mga ibang dambana at mga matatas na dako, winasak ang mga haligi at ibinaksak ang mga sagradong poste. Ano po yung inalis po niya? Mga Diyos-Diyusan. Yung mga ribulto, yung matatas na dako, doon po nagsamba sila sa Diyos-Diyusan. Yung dambana, yung para sa ibang mga Diyos-Diyusan. Yung mga haligi, ibinaksak niya. Yung mga sagradong poste, ito po lahat po ay pagsamba sa Diyos-Diyusan. So, inalis po niya lahat. Maganda, di ba? Maganda. Inalis po niya yung mga Diyos-Diyusan. Verse 4, inutusan ng Juda na hanapin ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, tuparin ang batas at ang utos. Ano po yung utos ni Ahas? Ahas, hindi po Ahas. Asa. Kasi maraming Ahas sa pangalan niya. Yung utos ni Asa, okay?
So, hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo ang Diyos. Matthew chapter 6 verse 33. Hanapin mo muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Magandang utos. Hanapin mo ang Diyos. Anong ibig sabihin? Unahin mo ang Diyos. Unahin mo yung kalooban niya. Kalooban ng Diyos ay unahin mo. Hanapin mo ang Diyos. Seek ye first. Tuparin ang utos, tuparin yung batas at ang utos ng Diyos, tuparin. Obey. Ito po yung topic po natin sa tuwing sermon, di ba? Yung topic po ng sermon, tuwing sermon. Seek ye first, obedience. Okay. Kasi ganun po yung puso po ni Asa. Maganda po yung puso ni Asa. Chapter 15, verse 12. Chapter 15, verse 12. Sila ay nakipagtipan upang hanapin ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, ng kabilang buong puso at kaluluwa. So, sino mang ayaw humanap sa Panginoong Diyos ng Israel ay papatain, maging bata, o matanda, lalaki o babae. Napaka-stricto. Sino mang hindi ayaw humanap sa Panginoon, anong mangyari? Patay. Kung ganito po yung utos ngayon, buhay pa tayo? So, napaka-stricto po siya sa kanyang mga paghahari. Pag nakita ni Asa yung mga Israel sumamba sa Diyos-Diyusan, ikaw, parusa agad. Ganun po maganda yung puso ni Asa sa harapan ng Diyos. Kaya yung buong yung bansang yung Juda ay tahimik sa loob ng matagal panahon. Verse 19 po, 19. Hindi nakaroon ng digmaan hanggang sa 35 taon ng paghahari ng Asa. Okay. Sa loob ng ilang taon? 35 years. Okay. Maganda. 35 years, maganda. Mula nung naging hari po siya, sa loob ng 35 years. Yung mga kapatiran po dito, mga ilan po kayo na-save? Ilang taon na po kayo na-save? Meron po ba dito? 35 na? 35 years na? So, yung unang ligtas po dito ay si Brother RC. Ito, alam ko po, 2002. 2002 po siya na-save. Kaya ilang taon na po ngayon? 24 years na. 24 years na. So, hindi po maiksing panahon po yun. Sa tingin ko po, sa loob ng 24 years, nagbantay ng faith. So, tuloy-tuloy po sa Christian living ay sa tingin nyo, madali po ba yun? Hindi po madali. Sobrang daming pagsubok dinaanan po niya. Sobrang daming mga problema, dinaanan po niya. Ganon din po yung mga kapatiran po dito. Mula nung na-save po kayo hanggang ngayon, kahit 5 years na kayo, o 10 years na kayo, isip po mo ba, matagal na, 10 years? Hindi po ganun katagal po yun. Compare po kay Asa, 35 years na siya ay nasa tamang daan. Tamang daan. Pero nung naging yung bandang huli po, nagbago na po yung puso ni Asa. Nagbago. Verse 7, chapter 16 po, verse 1. Chapter 16, verse 1. Nang 36 na taon ng napaghahari ni Asa, si Baasha, na hari ng Israel, ay pumunta laban sa Juda, itinayo sa
itinayo ang Rama upang maghadlangan niya ang sinumang lalabas o pupunta sa Asa na hari ng Juda. So verse 2, kumuha si Asa ng pilag at ginto mula sa mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari. Ipinadala ang mga ito kay Ben-Hadad na hari ng Syria na naninirahan sa Damasco na sinasabi, magkaroon nawa ng pagkakasundo sa pagitan nating dalawa, gaya ng sa aking ama at sa inyong ama. Ako ay nagpapadala sa inyo ng pilag at ginto. Humayo ka, sirain mo ang inyong pakikipagkasundo kay Bahasa na hari ng Israel upang siya ay lumayo sa atin. Ano po yung nangyari? Nagkaroon po ng gera sa pagitan Northern Israel, Southern Judah. Nagkaroon po ng gera sa pagitan ng Israel saka Judah. Okay. Kasi nahati po sila dalawa. Ang ginawa po ni Asa, dapat humingi po siya ng tulong sa Diyos, pero sino po yung nilapitan po ni Asa? Yung hari ng Ben-Hadad, yung hari ng Syria, ibang bansa. Yung hari ng Syria, Ben-Hadad, siya po yung nilapitan po ni Asa, dinala po niya yung ginto, yung pilag, at humingi ng tulong sa kanila. Tulungan niyo kami. Ito po yung umpisa ng yung problema sa puso ni Asa. Kaya sinaway po siya ng propeta ng Diyos. Verse 7. Nang panahon yun, pumunta kay Asa na isang hari sa Juda, si Hananiah na propeta, sinabi sa kanya, sapagkat ikaw ay umasa sa hari ng Syria, hindi ka umasa sa Panginoon mong Diyos, tinakasan ka ng hukbo ng hari ng Syria. Hindi ba ang mga taga-Ethiopia, ang mga Lubim, ay isang napakalaking hukbo na may napakaraming mga karawae, mga bayo? Unis, sapagkat ikaw ay umasa sa Panginoon, kanyang ibinigay sila sa inyong kamay. So, verse 9 po, basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 9, 3, 2, 1. Sapagkat ang mata ng Panginoon ay nagpaparuot parito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa kanya. Ikaw ay gumawang mga kahangalan sa bagay na ito, sapagkat mula ngayon makakaroon ka ng mga digmaan. So, sinaway siya ng Hanani, propeta. Dati, nung umasa ka sa Panginoon, tinulungan ka ng Diyos. Kaya nagtagumpay ka laban sa Ethiopia. Pero ngayon, bakit umasa ka sa tao, sa tulong ng tao? So verse 9 po ito po yung napakasikat na verses. Okay? Sana ito po yung i-meditate po natin mabuti. Ang mata ng Panginoon ay nagpaparuot parito sa palibot ng buong lupa. Anong ibig sabihin? Yung mata po ng Diyos ay nag-research. Hinahanap niya. Sino po yung hinahanap niya? Okay? Yung buong lupa, buong Philippines, buong Batangas, hinahanap ng Diyos yung tao. Sino po yung hinahanap niya? Yung kanilang puso ay tapat sa Diyos. Yung kanilang puso ay tapat sa Diyos. Anong ibig sabihin tapat? Okay. Ito po yung napakahalaga, tapat. Yung ating puso ba ay tapat sa Diyos? Yung tapat po ay tuloy-tuloy. Hindi lamang sa una lang. Hindi lamang dati, ganito ako. Pero ngayon, hindi na. Hindi tapat po yun. Tuloy-tuloy. Dati, umaasa sa Diyos. Ngayon din, umaasa ako sa Diyos. Sa future, ganun din. Uasa ako sa Diyos lamang. Tapat. Consistent.
Sa loob ng 35 years, si Asa po ay tapat sa Diyos. Pero bakit sa bandang huli, sayang po yung unang dating panahon, 35 years na panahon ng katapatan. Umasa po siya sa Diyos. Sabi niya, hanapin mo ang Diyos. Tuparin mo yung kanyang utos. Kung ayaw umanap sa Diyos, papatayin kita. Ganun po yung mga puso ni Asas. Pero dito po, nagbago na. Nagbago. Sayang. Ang mata ng Diyos ay pagpaparoo, pagpaparito, anong ibig sabihin? Research, searching. Mga searching po, sinesearch po ng Diyos yung mga taong tapat. So, upang magbigay sila ng kapangyarihan. Upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, alang-alang sa kanila. Yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? Sino po yung makakaranas ng kabay at tulong ng Diyos? Okay? Alam ng Diyos yung ating puso kung may nagdadalawang isip pa ba tayo? O sa Diyos lang ako? O sa tao ako umasa? Alam ng Diyos kung matapat po yung ating puso o hindi. Saan po tayo umaasa? Okay? Saan po tayo lumalapit? Kapag walang problema, kapag tahimik lang po yung ating buhay, mahirap malaman kung saan po tayo tumatakbo. Pero kapag may problema tayo, doon po, so nalalaman po natin kung saan po tayo tumatakbo, kung saan po tayo lumalapit. Yun po yung katapatan po sa ating puso. Okay? Sa emergency. Sa emergency. So ikaw ay gumawang may kahangalan sa bagay na ito. Kaya sabi ng Diyos kay Asa, hangal ka, hangal. Bakit umasa ka tao? So pag ganito po yung sinabi ng propeta, ay dapat, so magsisi po siya dito. Si Asa, pero verse 10, anong ginawa ng Diyos? Verse 10. Anong ginawa ni Asa? Nang makagayoy, nagali si Asa sa propeta, inilagay siya sa bilangguan sapagkat siya ay nagali sa kanya dahil sa bagay na ito. Malupitan ni Asa ang ilan sa mga taong bayan ng panahon din niyo. Nagsisi po ba si Asa? Pero naging ahas na siya. Hindi po siya nagsisi, nagalid. Kasi mataas na yung puso ni Asa dito, mataas na. Hindi na humble, mataas na. Kaya ayaw niya makinig ng salita ng Diyos. Mataas na yung kanyang puso, kaya galit na galit siya. Bakit gano'n yung sinasabi mo? Bakit hinuhusga mo ako? Okay. Ganito yung ginawa ko dati. Galit na galit si Asa kay Hananiah. Kaya inilagay sa bilangguan. Kaya unang chance ay na-miss po niya yung unang chance. Verse 12, nang 39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nakaroon ng karamdaman sa kanyang mga paa at kanyang sakit ay naging malupa. Ganun din, naging sa kanyang pagkakasakit ay hindi niya hinahanap ang Panginoon, kundi humingi ng tulong sa mga manggagamot. Verse 13, si Asa ay natulog na kasama ng kanyang mga ninuno na matay sa 41 taon ng kanyang paghahari. So, nung nakasakit po siya sa paa, sakit, yung grabeng sakit, hindi ko po alam kung anong sakit po, pero ito po yung parang wake-up call. Yung sakit po ni Asa ay disiplina, yung palo ng Diyos para gisingin po siya. Gising ka. Gising. Malapit na ang katapusan ng buhay. Gising ka. Ito po yung parang wake-up call para gumising si Asa. Pero si Asa po ay hindi pa humanap sa Diyos,
kundi humingi ng tulong sa mga tao. Tumakbo agad sa tao. Wala nang Diyos sa kanyang buhay. Wala nang Diyos. Kaya yung ending po niya ay sa kanyang paghaharing 41 years. Kaya sa loob ng 35 years, maganda, pero mula nung 37 hanggang 41, so malayo na po siya sa Diyos, malayo. Magandang umpisa, so pangit, ending. So, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit ganito po yung nangyari. Okay? Kapag ligtas na po isang tao, na-save na, masaya o hindi? Nung na-save na po kayo, masaya o hindi? Oh, parang hindi kayo masaya. Masaya, di ba? Masaya. Parang gustong tumalon. Okay? Parang lutang yung mga lakad, masaya. Kaya siyempre kapag masaya, may sigla, di ba? May kasamang sigla. Masaya, and then masigla, masikap, okay? Masipa. Kaya sa Bible Sermon, sa gawain ng Diyos ay lagi sumasama, sigasig sa evangelism. Pero yung unang saya, hanggang kailan? Tuloy-tuloy ba yung unang saya? Unang saya tuloy-tuloy? Hindi po. Yung unang saya, hindi po tumatagal. Unang saya. Okay. Unang saya po, sa una masaya, pero hindi po yung tumatagal. So, bumababa. Kaya sa una po, karamihan po yung saya po dito, ay ilang portion po dito ay emotional mga experience, emotion. Parang bubble. Kapag na yung soft drinks, Sprite or Coke, kapag nagbuhos po, isang Coke, sa baba, sa drinks, sa taas, ano pong meron? Bula. Minsan, kalahating bula, di ba? Kalahating bula. Kaya pag nawala na yung bula, kalahati lang natitira. Parang yung emotion po, sa una ay bula, bubble. Parang sa mata, puno na. Sa mata, parang puno na po siya, pero kalahati bubble. Pag tumatagal po, nawala po yun, mawala yung bubble. Kaya yung natitirang drinks ay kalahati lang, konti lang. Ganun po yung una nangyari. Masaya, sigasig. Pero yung una po sa ating Christian living ay dahil hindi pa po malalim yung ating ugat sa words of God. Hindi pa maraming words of God sa ating puso. Yung mga unang saya ay hindi po kasamang maraming words of God. Kaya madalas po lumalamig. Kaya mula dito po, sa pamamagitan ng mga Bible, words of God, and prayer, sa pamamagitan ng itong fellowship, and plus yung ministry, words of God, prayer, fellowship, ministry, ito po yung sa pamamagitan ng ganitong bagay, dapat lumago tayo sa ating faith. Hindi emotional po ito. Yung growing po dito, hindi emotional. Base sa words of God. Galing sa Diyos, yung sigasig, galing sa Diyos. Kaya kahit may problema, kahit may pag-usik o pagsubok, hindi gaanong ka galaw-galaw dahil yung itong sigasig po sa bandang huli, hindi po galing sa emotion. Kundi, galing sa words of God, galing sa Diyos yan, galing sa Diyos. So, tingnan po natin sa Bible. Mateo
chapter 13, verse 21. Matthew chapter 13, verse 21. Ang nagpahasik sa mga batuhan, ninyong nakikinig ng salita, agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan. Gayunman, hindi siya nakaugat, kundi sandali lamang tumatagal, at kapag dumating ang kapikatian o pag-uusig dahil sa salita, kaagad siyang natitisod. So, nagpahasik sa mga batuhan. Sa inyong nakikinig ng salita, agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan. Sa ating puso po, alam niyo po ba, may kasamang bato. May kasamang bato. Kahit ligtas na po tayo, may kasamang bato. Kailangan po, tanggalin po ito bato. Okay? Kung nandyan pa po yung mga bato sa ating puso, ano po yung ibig sabihin bato? Katigasan. Katigasan ay sariling isip. Sariling isip, sariling opinion. Yun po yung katigasan. Ay, ganito ako. Ako, yung I-centered. Ako-centered. Ganito ako. Okay? Kapag maraming beses lumalabas sa ating bibig, ako. I-centered. Self-centered po. Self-centered. Yung sentro ng buhay po natin, dapat si God nasa sentro, hindi po ako. Dati po ako ang nasa sentro ng buhay ko. Ang Diyos mismo ay umiko sa akin dati, pero hindi po ganun. Si God po ay dapat nasa sentro sa buhay ko, ako ang dapat umiko sa Kanya. Umikot. Ano mang kalooban ng Diyos, will ng Diyos, doon ako umikot. Yun po yung tama. Okay? Pero alam niyo po ba, maraming tao, sila rin po nasa sentro ng buhay nila, and then pinapaikot ang Diyos sa kanilang buhay. Panginoon, ganito gawin niyo sa akin, humingi ng tulong sa inyo para sa buhay ko, sana ganito yung buhay ko. Mali po yung kanilang buhay. Dapat tayo po ang umiiko sa Diyos, hindi po si God umiiko sa akin. Nasa aking puso may bato, kaya sabi dito, yung mga nahasik sa batuhan ay hindi po nakaugat. Ito po yung point. Hindi po siya nakaugat. Dahil sa mga bato. Hindi po nakaugat, kaya madali natitisod. Kapag dumating po yung kapikatian, madaling natitisod. So, kapag habang bumababa yung unang emotion, unang sigla, bumababa po ito, for sure, bumababa. Yung dating sigla, yung unang sigasig ay mawala po yun, for sure, 100%. Hindi po siya tuloy-tuloy. Dahil, madalas po, emotional po yan, emotional. Okay? Mula dito, yung tunay na kagalakan, yung tunay na kasayahan, ay galing po sa words of God, prayer, and fellowship, galing sa Diyos. Ito po ay dapat increase. Okay? Increase. Increase. Okay. Nung baby Christian pa ay konti lang po ito, baby Christian. Dahil wala pang words of God. Wala pang idea sa ganitong bagay. Pero habang tuloy-tuloy sa Christian living, ito po yung mas malaki. And emotional, yung unang sigala, kahit nawala na siya, so tuloy-tuloy. Consistent. So minsan, baba, taas, pero ganito, tuloy-tuloy. Ito po yung katapatan. Katapat. Kaya si Ahaz po ay isang halimbawa na sasabi sa atin, sa una, maganda, pero sa dulo ay hindi. Ganon din po si Solomon. Alam po natin si Solomon. Sa una, maganda po yung ginawa ni Solomon. Humingi po siya ng wisdom sa Diyos. Maganda po yung kanyang prayer sa harapan ng Diyos. Pero sa bandang huli, ano po yung ginawa? Ano po yung nangyari? Unang
Unang Hari chapter 11. Unang Hari chapter 11 verse 1. Si Haring Solomon ay umibig sa maraming babaeng nagbanyaga. Maraming babaeng banyaga sa anak ni Faraon, sa mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonita, Heteo, mula sa mga bansa na tungkol sa mga iyon ay sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo ay huwag makihalubilo sa kanila, sila man ay huwag makihalubilo sa inyo, sapagkat tiyak na kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. So, nahumaling si Solomon sa mga ito dahil sa pag-ibig. Siya ay nakaroon ng 700 asawa, mga prinsesa, 300 asawang lingkod, inilagaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. So, verse 4, sapagkat nang si Solomon ay matanda na, inilagaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. Okay. So, nung matanda na po siya, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos-Diyosan. Ilan daw yung asawa? 7? 70? 700. Yung asawang lingkod, 300. Kaya sa bandang huli, yung puso po ni Solomon ay naligaw. Dahil sa kanyang mga asawa. Si Demas po, 2 Timoteo chapter 4 verse 10. Pangalawang Timoteo chapter 4 verse 10. Sapagkat iniwanan ko ni Demas na umibig sa salibutang ito at nagtungo sa Thessalonica, si Crescente at nagtungo sa Galacia, at si Tito ay sa Dalmacia. Si Lucas lamang ang kasama ko, sunduin mo si Marcos at isama mo sapagkat siya ay kapakipakinabang sa akin sa ministeryo. So si Demas po ay isa din po sa mga halimbawa. Sa una, lagi po siyang kasama ni Apostol Pablo. Lagi kasama. Pero dito po sa 2 Timoteo ay pinakahuling sulat po ni Apostol Pablo, pinakahuling sulat. Doon po nabanggit po ni Pablo na iniwala ko ni Demas. Demas ay bumalik sa salibutan. Nakakalungkot na balita si Demas. Verse 11, sunduin mo si Marcos. Okay? Si Marcos po ay isang example na hindi maganda sa una, pero sa huli, maganda. Si Marcos. Sino po ito si Marcos? Okay. Si Marcos po ay yung unang kasama ni Pablo sa kanyang ministry. Pumunta po tayo sa Gawa chapter 13. Chapter 13, verse 13 po.
Umalis mula sa Paphos si Pablo at ang kanyang mga kasama, nakarating sa Perga sa Pamphylia, ngunit iniwanan sila ni Juan at nagbalik sa Jerusalem. So ito po yung nangyari sa unang ministry, unang mission trip. Okay. Unang mission trip po. Si Juan po dito ay Marcos po. John Mark. Okay? John Mark. Si Juan. Hindi po ito apostol o hindi po siya bautismo, tagapagbautismo. John Mark po ito, John Mark. Okay? Kaya Juan ay bumalik sa Jerusalem. Bakit bumalik po sa Jerusalem? Dahil mahirap po yung mission trip. Yung biyahe, hindi katulad po ng natin, yung biyahe po nila ay barko. So, ako rin po, tako sa barko. Sa eroplano, sa mga sasakyan, medyo okay sa akin, pero sa barko, biyahe, takot po ako sa biyahe sa barko dahil nahilo po ako sa barko. Kaya kapag nahilo po ako, lahat ng laman sa tiyan ay suka. Kaya parang patay na. Kaya hanggang maaari iniiwas ko yung mga biyahe sa barko. Pero sa Philippines, hindi pwede. Maraming mga sa dati po, nung biyahe po ako sa Catanduanes, ilang beses po nagbiyahe ako sa barko, yung by land, saka yung barko, mga 3 hours, 4 hours, pag malakas yung alon, soka ako. Ganon din po sa Romblon, mga mission sa Romblon, ay 18 hours yung biyahe sa barko. Kasi daming mga island sa Philippines, hindi pwede, sa barko. So, mga hirap sa mga biyahe, tapos yung pagkain, sa mga mission trip, sa ibang area ay hindi maganda, saka yung tulugan. Kaya si Marco, si John, ay bumalik sa Jerusalem. Iniwanan po niya yung mga mission team, si Pablo. Pero sa bandang huli po, anong nangyari kay John Mark? So, bumalik pa siya sa mission. Bumalik. Unang Pedro, chapter 5. Unang Pedro, chapter 5, verse 13. Binabati kayo ng babaeng nasa Babylonia, kasama ninyo, Hinirang at ni Marcos na aking anak. Si Pedro, Apostle Pedro, sabi po niya, si Marcos ay parang anak sa akin, anak. So, ganun ka laki po yung pakinabang, ganun ka close po sila, si Pedro, saka si Marcos. Sabi din po ni Pablo, ay sunduin mo siya, si Marcos. Malaking pakinabang siya sa ministry. Malaking tulong siya sa ministry. Hindi katulong nung dati. Kaya si Marcos po, kaya siya po yung nagsulat ng Gospel of Mark. Book of Mark. Okay? Gospel of Mark. Hindi maganda sa una, pero sa huli, maganda. Tandaan po natin mga kapatiran, hindi po mahalaga po yung past. Let it go. Yung past. Okay? Kahit mabuti o hindi, let it go. Ang mahalaga po ay magmula ngayon. Mahalaga po ay magmula ngayon, isipin po natin, paano tatapusin po natin yung buhay natin. Lalo na po sa ating panahon, malapit na po yung ending. Okay? Malapit na po yung ending. Kung malayo pa tayo sa ending, okay lang. Kasi mahaba po yung panahon dito. Mahaba po. Pero paano po ganito? Malapit na po tayo sa ending.
konti lang future. Maganda hanggang dito, maganda, pero kapag iniwanan po natin ang pananampalataya po natin, kapag iniwanan po natin yung gawain ng Diyos dito, sayang, hindi ba sayang po ito? Sayang po ito, sayang. Pero, kahit hindi maayos po yung dito, pero kung mula dito, sige, hindi ko na sasayangin yung oras magmula ngayon dahil malapit na po yung ending, second coming. Kaya dito, kung maganda po dito, okay, swerte po kayo, swerte. Okay. Kasi ito po yung mahalaga. May chance pa tayo. Isang dramatic example sa itong second K, yung pangalawa, magandang ending ay si Manasseh. Si Manasseh po. Pangalawang Kronika, chapter 33. Pangalawang Kronika, chapter 33. Pangalawang Kronika, chapter 33, verse 1. Si Manasseh ay 12 taong gulang nang siya ay nagsimulang maghari. Siya ay naghari ng 55 taon sa Jerusalem. Si Manasseh po, okay, anak po siya ni Hezekias. Okay? Si Hezekias po ay, nung malapit na po siya mamatay, so humingi po siya ng tulong sa Diyos. Kaya pinakinggan po ng Diyos yung kanyang prayer. Kaya 15 years yung extended po yung buhay ni Hezekias. Kaya during that time, ipinanganak po si Manasseh. Pero si Manasseh po, kamusta po yung kanyang buhay, si Manasseh? Verse 2, siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Ayon sa mga karumal-dumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. Gumawa siya ng masama sa paningin ng Diyos. Okay. Verse 3, sapagkat kanyang muling itinayo ang matataas na dako, ginigiba ng Hezkiah ang kanyang ama. Siya ay nagtayo ng mga dambana para sa mga Baal, gumawa ng mga sagradong poste, sumamba sa lahat ng mga hukbo ng langit, naglingkod sa mga iyon. Siya ay nagtayo ng mga dambana sa bahay ng Panginoon. Tungkol doon, sinabi ng Panginoon sa Jerusalem, ilalagay ang aking pangalan magpakailanman. Siya ay nagtayo din ng mga dambana para sa lahat ng hukbo ng langit, 2 bulwagan ng bahay ng Panginoon. 6 po, kanyang sinunok ang kanyang mga anak na lalaki bilang handok sa libis ng anak ni Hinnom. Siya ay gumawa ng panghuhula, pangkukulam, panggagaway, sumangguni sa masasamang espiritu, sa mga salamangkero. Siya ay gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon, kanyang ginagali siya. Kamusta po si Manasseh? Okay? Siya po yung isa sa mga pinakamasamang hari sa Juda. Pinakamasamang hari. Grabe po yung kanyang ginawa. Sumamba sa mga Diyos-Diyusan, sinunok niya yung kanyang mga anak na lalaki bilang handok. Grabe. Parang wala na siyang pag-asa. Dapat maparusahan po siya sa impyerno kapag ganito yung ginawa niya. Pero ang Diyos po ay naawa sa kanya. Binigyan siya ng chance. Kahit ganitong kasama po yung buhay niya sa paningin ng Diyos, pero yung pag-ibig ng Diyos sa kanya ay nandyan pa rin. Ito po yung dakilang biyaya ng Diyos. Chapter 33, verse 12.
Verse 10, ang Panginoon nagsalita kay Manase at kanyang bayan, ngunit hindi nila binigyan pansin. Kaya dinala ng Panginoon sa kanila ang mga punong kawan ng hukbo ng hari ng Assyria na siyang nagdala kay Manase na nakagapos, itinali siya ng mga kadenang tanso, dinala sa Babylonia. Verse 12, basahin po natin, 3, 2, 1. So, nung siya ay nasa paghihirap, doon po siya gumising. Okay? Doon po siya gumising. Sumamo siya sa Panginoon. At lubos na nagpakumbaba. Lubos na nagpakumbaba. Parang itong isang miracle. Diba, sumamba siya sa lahat ng mga Diyos-Diyusan, lahat ng mga dambana na giniba ng kanyang tatay, Hezkia, itinayo ulit. Sinunok niya yung mga mismong anak niya para sa mga ibang Diyos-Diyusan. Parang walang pag-asa. Pero dito po, nagpakumbaba siya sa harapan ng Diyos. So verse 13, siya ay nanalangin sa kanya at tinanggap ang kanyang pakiusap, pinakinggan ang kanyang daing. Ibinalik siya sa Jerusalem sa kanyang kaharian nang makagayon nakilala ni Manases na ang Panginoon ay siyang Diyos. Nung nanalangin po si Manases, so pinakinggan po ng Diyos yung kanyang prayer. Kung ako po ang Diyos, ayaw ko na. Grabe yung ginawa mo. Nakalimutan mo ba yung ginawa mo? And then, humingi ka ng tulong sa akin, makapal yung mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Baka nakalimutan mo yung ginawa mo sa akin. And humihingi pa ng tulong sa akin? Kung tayo po minsan, di ba, mahiya tayong bumalik sa Diyos, di ba? Kapag matagal na nag-absent sa church, yung katuwiran po nila ay mahiya akong bumalik sa church. Mahiya ako sa mga kapatiran. Isipin mo si Manases. Alalahanin mo, remember si Manases. Hindi po siya nahiya bumalik sa Diyos. Nung dinala siya sa ibang bansa, nasa tanikala, doon po siya gumising. Walang hiya. So, tinanggap ng Diyos yung kanyang pakiusap. Pinakinggan po ng Diyos yung kanyang daing. Ano po yung daing? Umiiyak po siya. Sumisigaw po siya sa Diyos. Daing. Pinakinggan po ng Diyos yung ating daing. Okay. Ang Diyos po ay lagi nandyan. Naghihintay po siya sa atin. Ito si Manases po ay isang pinakamagandang example na nagsasabi sa atin na may chance pa sa atin. Kahit anong nangyari sa past, nakalipas, kung nagpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos ngayon, at humingi ng tulong sa Diyos ngayon, kapag lumalapit po tayo sa Diyos, na may pusong nagpakumbaba, ay anytime, si God po ay nandyan naghintay. Sinasabi ng Diyos sa atin, bakit ngayon ka bumalik? Matagal na ako hinihintay. Bakit ngayon ka lang bumalik? Welcome. Anytime, welcome. Nag-welcome po siya sa atin. So, wala pong mga too late. Walang too late na yung repentance sa harapan ng Diyos. Kaya doon po, lubos na nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, and doon po nakilala ni Manases na ang Panginoon ay siyang Diyos. Ito po yung mga napakagandang
fellowship. Kaya pagdating po natin sa langit, makikita po natin sa Manasseh, di ba? Kung may fellowship po tayo, sa langit, makaroon po ng fellowship tayo. And si Manasseh po ay magpapatotoo, magpa-testimony sa atin. Ano po yung sasabihin niya sa atin? Grabe yung ginawa ko sa harapan ng Diyos, yung kasalanan. Isinuno ko yung sa aking sariling anak, lalaki. And nagsamba ako sa lahat ng mga Diyos-Diyosan. Ganun pa man, minahal pa rin ako ng Diyos, tinanggap pa rin ako ng Diyos, at bumalik ako sa Diyos. Okay? Ito po yung biyaya. Yung testimony po ni Manasseh ay maganda. Okay? Grace, amazing grace. Kaya yung pangalan po niya ay nakikita po natin sa Mateo chapter 1. Okay? Chapter 1 verse 10, Mateo chapter 1 verse 10. Naging anak ni Hezekiah si Manasseh. Naging anak ni Manasseh si Amos. Naging anak ni Amos si Joshua. So, yung pangalan po niya ay nakasulat, kasama po doon sa yung mga genealogy ni Hesus Kristo, si Manasseh. Hindi po tinanggal siya ng Diyos, yung pangalan po niya, Manasseh. Hindi po nakakahiyang pangalan si Manasseh. Yung pangalan po, si Manasseh, ay nakakaaliw sa atin. Kaya, si Manasseh po, di ba, swerte. Mahabang panahon, malayo siya sa Diyos. Pero sa bandang huli, ay bumalik po siya sa Diyos. Maganda po yung ending, maganda po yung buhay. Kung hindi maganda po yung ending, hindi maganda yung buhay. Mas mahalaga po yung ending sa harapan ng Diyos. So, balik po tayo sa unang Pedro, chapter 4. Unang Pedro, chapter 4, verse 2. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong lalalabing panahon sa masasamang pananasan ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapat na ang nakaraan panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil, na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasukulam-sukulam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung nalalabing panahon, ito po yung chance, nalalabing panahon, mga remaining time. Nalalabing panahon. Ay kailangan po natin mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi pwede sayangin po natin yung oras po sa ating sariling pangnanasa. Okay? Sabi dito sa Bible, sapat na. Sapat na po yung nakaraan panahon. And then verse 7, Unid ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo'y magpakatino, magpigil sa sarili, alang-alang sa inyong mga panalangin. So lalo na po sa ating panahon, nakikita po natin na malapit yung wakas. Okay? Lalo na po sa ating panahon, kaya yung maiksi lang po yung natitirang panahon. Maiksi lang po yung natitirang panahon sa atin, kaya ito po ay sana ialay po sa Panginoon para matupad yung
yung dakilang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya sa itong mga third batch po ng summer retreat, so let us do our best. So para mas maraming naliligaw na kaluluwa ay makasama at maligtas sa pamagitan ng sacrifice natin. So let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya, sa mensahe na ipinakalo niyo po sa amin. Nawa sa pamamagitan ng mensahe ng Panginoon sa oras na ito, lahat po kami ay magpagising at magpakatino at magpigil sa ating sarili at patuloy-tuloy sa ating pagsunod sa inyong kalooban. Yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at pagturusa, pagkaluwan niyo po, Panginoon, sila ng kalakasan at matatak na pananampalataya at kaliwan na gagaling sa inyo, Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.